Hello Taurus, welcome dito sa iyong May 2024 reading. Tingnan natin ano yung mga posibleng paparating, mga dapat mong malaman, mga pwedeng mangyari ngayong May. Yan. If you're new here, don't forget to like, follow, or subscribe. Regarding personal reading services naman, meron na tayong calendar for the month of May, yung available slots for the whole month of May. Kung balak nyo mag-inquire, mag-book, mag-message privately kayo sa aking official na Facebook page. But of course, hindi po ako ora-orada nakakasagot dun, ano? Tignan na natin ano yung mga messages para sa iyo. Meron ka ditong mountain, birds. Okay, so mukhang may malaking intriga or issue ka nakakaharapin. Isa yan, pero nako, challenging kasi may whip. May mountain, ang ibig sabihin lang, medyo malalaki itong kakaharapin mo or mahirap. Pwedeng malaking problema, pwedeng may malaking intriga dito, pwedeng may malaking awayan. At may woman involved, no? Pwedeng ikaw ito since the woman represents kung sino yung binabasahan regardless of the gender, no? So kahit woman yung nakikita ninyo niyan, pwedeng kayo yung nire-represent niyan. Okay? Parang significator card. Or meron possible din na meron talagang strong energy ng babae dito sa May mo. Sabihin na natin yung iba may mga delays, hassles, mga istorbo sa gabal sa inyo kasi ang mountain could represent a blockage, no? Sabihin na natin may obstacles, blockage, delays, kalaban, no? Nabanggit ko nga malaki yung kakaharapin mo. So kung enemy yung nire-represent netong mountain mo, this is someone na pwedeng malaking tao or like may malaking pangalan, kilala or mahirap kalabanin. May kumbaga may connections, may impluwensya or mataas na position. Some mountain is something na immovable. No, ibig sabihin lang yan, this could be, yun nga, kung blockage or stagnant energy, ibig sabihin, immovable, wala kang magagawa para tanggalin yan dyan sa harapan mo. Ibig sabihin, situation na sabihin na natin, mahirap baguhin. No, kumbaga, miracle lang yung makakasolve nung problem na yan kasi nga imposible naman talagang ma-move yung mountain, di ba? So it takes great power or ano ba tawag dito? Strength, determination, patience, lahat-lahat na ng lahat-lahat na ng lakas, no? Para lang ma-overcome mo yung problem na yan. Kakailanganin mo yun. Or you could be dealing with someone who is stubborn. Sabi ko nga immovable, di ba yung mga taong matigas ang ulo, hindi mo sila mapagbago. So, parang ganun din yung mountain card. No, it could be that you are dealing with someone na kumbaga matigas na, hindi mo na mababago yan. Tao man yung dinideal mo or hindi. No, mahirap baguhin. Okay? Birds, no? Sabi ko nga, pwedeng intriga kasi birds could represent yung mga pagsasalin-salin ng mga mensahe, like communication. So, pwedeng may mga usap-usapan, chismis, intriga, no? Or miscommunication, sabihin na natin. Or may mga nagchuchuchu, magpaparating ng mga salita, ayan. Or ano lang yan, simple na pag-uusap. Pwedeng may mga meetings. Any kind ng any form ng communication.
No, baka iba makaka-receive kayo ng email, phone call, or information. No, baka may magpaparating sa inyo ng impormasyon o meron kayong inaabangan na information. Pwedeng ganun. Confirmation, yan. Yung kung nag-aabang kayo ng balita, ng sagot. Oh. Ito yun. Ito binabanggit ko, woman. It could be you or talagang may babae dito na energy. Ayan, it could be your wife kung lalaki ka or husband mo kung babae ka naman. Person mo o pwedeng ikaw din mismo yung nire-represent na itong woman card. Okay? O pwedeng you could be dealing with kung sino man yung woman na sinasabi dyan. At pagdating dito sa whip, ibig sabihin nito, problems yan. Pwedeng yung iba talagang may dito, away-away. Ayan may pagtatalo, debate. Yung iba, pwedeng this is punishment or dumaraan ka sa paghihirap. No? Or painful. Yung mga painful na pinagdadaanan, pwede yan. O pwedeng iba experience kayo ng physical pain. O baka yung iba may iniinda sa katawan. O nagkaroon ng injury na pilay or kung ano man. Okay? Or pwedeng this is physical activity. Kumbaga, ano ba tawag dito? Pwedeng challenging, pwedeng madugo. Ibig sabihin ng madugo, yung mahirap. No? O iba, nasasaktan, nahihirapan. Parang pagpapakasakit or pagpipinitensya, minsan ganun din. Yung parang kang pinarurusahan, no? Yun yung energy niyan, whip. Okay. My own interpretation, pwedeng this is a form of punishment sa isang pagkakamali na nagawa mo. No, para kang nagsasuffer tuloy dahil sa isang maling desisyon, no? O kung ano man yung mali na ginawa mo. Ngayon, ikaw, hihirapan ka ngayon. Tingnan na natin pagdating sa relationship ngayong May. Happy birthday nga pala sa lahat ng Taurus na nagsiselebrate ng inyong birthdays. Ayan. More blessings and birthdays to come. So, pagdating sa mga jowa-jowa, mag-aasawa, ayan, meron ditong family card. Okay, so meron ditong iba, secured. Yung iba sa inyo, secured, wala kayong problema pagdating sa asawa ninyo, sa family, magkakapatid, sa anak, ayan. Nakikita ko na solid, buo ang pamilya. Meron ditong iba na after experiencing paghihiwalay o nagkagulo, nagkaproblema, yung samahan, mag-asawa man hindi. Meron ditong nare-rebuild. Ibig sabihin, healing of relationships. Whether this is healing, whether itong relationship na ito ay sa marriage or sa family, meron ditong mga nagkakaayos-ayos, nagkakabate, mabubuo ngayong May. Okay? Pwedeng yung iba, work in progress. Ngayong May, yung relationship ninyo nag-heal, nagre-recover, nire-rebuild, inaayos. O, ang ibig sabihin lang nun, good news yun. Kasi, pwedeng kayong dalawa ay nagtutulungan o willing to work things out para bumalik sa dati or maayos yung samahan ninyo. No? So, maganda. Meron ding mga, ayan. Some of you, this is a rebuilding of friendship, no? Halimbawa, kung nagkasira kayong magkaibigan or magkakaibigan, hindi ko alam kung ilan yung kaibigan ninyo na parang nagkaroon kayo ng issues. Yan, ito yun. No? So, saan ko man tignan, whether this is a marriage, a family, sa magkakapatid, mag-ama-ina,
magjojowa, magkakaibigan, nakikita ko is healing and recovery, rebuilding. Binubuo uli yung relationship. No? Ibig sabihin, may forgiveness, nanunumbalik yung love. Okay? Pwedeng yung iba dito, you are having problems. Pwedeng nagkakaroon ng insecurities yung iba, kaya nagkakaroon tuloy ng mga doubts, selusan, ayan. So, yung iba feeling ninyo, wala kayong hindi kayo at peace dyan sa relationship. Kasi may insecurities dito eh. Whether ikaw yung insecure o yung jowa mo, o ikaw yung paranoid, ikaw yung seloso, yung selosa, hindi ko alam. Remember, this is a two-sided reading kasi pag mga relationships, syempre hindi lang naman karelasyon mo yung sarili mo. Ibig sabihin, may partner ka, may counterpart ka dyan, kaya okay, pwedeng energy ng jowa mo, ikaw yan. Basta nakikita ko meron ditong malakas yung insecurity niya. At alam naman natin, kapag nai-insecure tayo, minsan nakakaisip tayo ng mga pagdududa, pagsiselos. So, whether ikaw yung nakaka-feel ng ganyan o yung jowa mo, okay? So, it could bring about issues pagdating sa samahan. Kasi nga, hindi confident, hindi secured. No? So, ayan. Yan yung isa sa dapat ayusin. At tignan pa natin yung ibang energies. Okay, so kung papansinin ninyo, all of your cards here on the bottom row are in reversed position. So, sometimes yung mga nakabaliktad na card could indicate positive meanings, pero minsan there could be a darker side, no? Kumbaga, pwedeng it is the opposite meaning, or it could be mas worse na nalagay nung upright, no? So nakikita ko dito sa cards mo, you have manipulation, no? Whether this is you trying to manipulate the situation to suit your to suit itong mga gusto mong mangyari. No? Pwedeng you are avoiding something. Kasi meron ka ditong meron kang Six of Swords. So, may iniiwasan ka. And for you, to avoid that something, yung sinasabi ko na yun na iniiwasan mo, you are trying to manipulate the situation with the Magician in reverse. So, this is negative energy. No? Saan ko man tignan, yun yung nafe-feel ko dyan. You are rationalizing a bad behavior. A bad or inappropriate behavior na parang sinasabi mo, ginagawa mo to kasi you are just being yourself, no? It's a form of manipulation, di ba? Kung titignan mo, parang ginagawa mo to, nira-rationalize mo yung ginagawa mo na yan, yung behavior mo na yan. Di ba? Para lang sabihin mo na ma-justify yung ganito-ganyan, pero ang totoo nun minamanipulate mo lang talaga yung sitwasyon, Taurus, no? Or, kung hindi ikaw yung Taurus, huwag kang magagalit agad-agad sa akin. No? Kung meron man tao na you are dealing with na ganyan yung ginagawa niya sa'yo ngayong May. No? So, itong tao na to tuso. Kasi magaling siyang mag-manipulate Magaling siyang umiwas.
Magaling siyang pagtakpan. Minamask niya yung ginagawa niya, nira-rationalize niya. Para lumabas ganito, ganyan. Pwedeng magaling ding mang-gaslight itong person na to. No? Trickster. Magaling siya mag-manipulate ng tao o ng situation. O, ayan. Okay? Tapos, meron ka pang problem dito with the world card in reverse, no? So, ibig sabihin, you are ignoring. You are ignoring the signs. Nagbibingi-bingihan ka, pwedeng nagbubulag-bulagan ka, or siya yan, no? Ayan. Tandaan mo, kung hindi mo energy yan, pwedeng yung tao na nakakadil mo, ganyan yung behavior nila. Okay? The good side to your magician card, so if ever na meron kang mga unfortunate circumstances, ang ibig sabihin lang niyang magician na yan, you can still do something para ma-transform mo, ma-convert mo man lang yung situation mo. Ano? From a total disaster to a blessing in disguise. Ay, ibig sabihin lang yan, meron kang kakayahan na imaniubra itong sitwasyon mo. Kumbaga may magagawa ka pa to change itong sitwasyon mo. Kahit papano, sabihin man natin na hindi mo siya totally ma-reverse 100%. Well, at least meron kang ilang porsyento na magagawa para lang, ano mo ang tawag dito, ma-minimize yung effect, no? Yung negative effect. Okay? I can also see something with the hangman in reverse na what you're doing is a waste of time. Kasi, pag nakita mo yung hanged one in reverse, ibig sabihin, the sacrifices you are making aren't worth it. Yun yung ibig sabihin ng hanged man in reverse. Tapos, dito sa the world card mo, perhaps you want something to end, pero sorry dear mo, hindi pa yan matatapos. Kasi baliktad yung world card mo eh. So, ibig sabihin, meron pang mga bagay na kailangan pang ma-accomplish dito. Hindi pa kumpleto. O, hindi pa tapos. Kahit gustuin mong matapos yan, hindi pa tapos yan. May kulang pa. O talagang may pupunuin ka pang period of time. No? Pwedeng ganun. Okay? Tignan pa natin yung mga closing messages mo. Your first closing message is balance. Balance, spirituality, and practicality. Taurus, no? Nawawalan ka ng balanse pagdating sa practical and spiritual, no? Either, pwedeng napapabayaan mo yung pagiging practical, yung pagkikilos-kilos, trabaho, and nasusobrahan ka naman dun sa puro spiritual, yung kaka-hope, kaka-pray, diba, alam naman natin, nagdadasal tayo, pero hindi lang ihuhulog sa'yo ng langit, ibabato sa'yo yun, nagdasal ka. May mga miracles na nangyayari, naniniwala ko, pero, diba, kung dasal ka ng dasal, tas wala ka rin namang ginagawa, about doon sa ipinagdadasal mo, baka naman kailangan mong iangat yung paa mo. Diba? Ang ibig ko sabihin doon, minsan, puro lang tayo dasal, wala tayong sundot, walang gawa. And vice versa. Yung iba dito, susobrahan naman kayo sa gawa, susobrahan kayo sa trabaho, ganito, ganyan. Kulang naman na spiritual, wala ka ng time, hindi ka na nakakapagsimba, wala na ng devotion, no? Yan. Siguro, pwede mong i-disregard kung hindi spirituality, practicality pinag-uusapan dito. Pwedeng ibang bagay yan. Na pwedeng nawawalan ng balanse ngayong May. Okay? So, ayan. Nakikita nating mga zodiac signs dito. Meron ka ditong Pisces. Meron ding Taurus. Pwedeng ikaw or another Taurus. At, yun lang. No? Prosperity lies ahead. Ayan.
So, pwedeng ito na yung mga inaabang-abangan mo. Yung mga pinagsipagan mo nitong nakaraan. O, nakikita ko may mga blessings pa parating. Yung mga times na hindi hirap. Yung mga times na hindi naman yung super bonggang-bongga, pero at least yung mga time na sumasapat, no? Yung mga grasya, yung mga pangangailangan, no? So, yan, nakikita ko dito. So, pagdating sa career, nakikita ko sa kabuhayan maganda kasi prosperity lies ahead, eh. Okay? Don't let your past hold you back. Yun yung last na message para sa iyo. Siguro kung ano man yung mga nangyari in the past na tinutukoy dito, huwag mong hayaan yun na makaspoil dito sa month of May, kung ano man yung gagawin mo. No, kaya huwag mong hayaan na ito yung makakasira ng diskarte mo, kung ano man yung nangyari ngayong April, nung March, or kung kailan man in the past. Huwag mong hayaan yun na yun yung makakasira ng diskarte mo ngayong May. Okay, Taurus, take care and God bless.